Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari bang tumayo ang lahat at tayo ay manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa muli. Maaari bang pakiayos ng inyong upuan? Maraming salamat. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, maaari bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Maraming salamat sa pagtugon. Kamakailan ay tinalakay natin ang alamat at ang mga bahagi nito. Ngayon, maaari niyo bang sabihin kung ano ang alamat at ang mga bahagi nito? Yes, binibining suligan? Tama, magaling, talagang nakinig sa ating tinalakay nung nakarang araw. Ngayon may panibago na naman tayong aralin na matututuhan. Ngunit bago iyan, nais ko munang ibahagi sa inyo ang ating layunin sa araw na ito. Ang ating layunin sa araw na ito ay naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula. Ngayon ay may ipapakita ako sa inyo ng mga litrato. Sino-sino ang mga nasa litrato? Yes, Binibining Marchan? Tama, sila ay si Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ano agad ang nasa isip ninyo nung nakita ninyo ang mga larawan? Yes, Binibining Lira? Tama, napakahusay. Sila ang ating mga magigiting na mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan natin mga Pilipino. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, may napansin ba kayo kanina sa ating ginawang sa paganyak? Yes, Binibining Aure? Tama, magaling. Dahil tatalakayin natin ngayon ang isang tula ni Lope K. Santos na pinamagatang Kabayanihan. Ngunit bago tayo dumako sa formal natin na talakayan, ihinangin muna natin ng iba't ibang salita na magbibigay dagdag kaalaman tungkol sa paksang ating tatalakayin. Paglinang ng talasalitaan. Panuto, munalampad lang ng tamang titik upang mabuo ang salita na kasing kahulugan ng salitang may salangkuwi. Para sa unang bilang, marami sa mga bayani nating sa kasaysayan ang nakaranas ng paglililo mula sa mga taong kanilang pinaglingkuran. Ang may salungguhit ay paglililo. Ngayon, sinong maaaring makapagsagot para sa unang bilang? Yes, Binibining Lira? Tama! Ang kasing kahulugan ng paglililo ay pagtataksil. Para sa pangalawang bilang, dahil sa turo ng guro, nagising ang kamalayan ng ating mulala tungkol sa mga isyu sa lipunan. Ang may salungguhit ay mulala. Ano naman kaya ang kasing kahulugan nito? Binibining suligan? Tama, mangmang. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at alam ko ngayon, handa na kayo sa ating talakayan. Ngayon, itatalakayin na natin ang isinulat na tula ni Lope K. Santos na may pamagat na Kabayanihan. Si Lope K. Santos ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog. Makinig kayo ng mabuti sapagkat 2 beses ko lamang ipaparinig sa inyo ang bawat sakno. Ngayon ay natapos nyo ng pakinggan ng unang sakno. Anong damdamin yung nakapaloob dito? Yes, Binibining Lira? Tama, napakahusay. Ipinapahayag dito ang malalim na pag-ibig sa kapwa kung saan ang paglilingkod ay ginagawa ng kusa at walang kapalit. Ngayon, papakinggan naman natin ang panghuling sakno. At ngayon ay natapos yun ng pakinggan ang huling sakno. Ano naman ang nakapaloob na mensahe dito? Yes, Binibining Lira ulit?
Tama, napakagaling na sa kabila ng sakripisyo at mabuting ginawa ay hindi nabigyan ng tamang pagkilala. Napakahusay, kayo nakinig sa ating talakayan. Ngayon ay susubukin natin kung talaga ba kayong may natutuhan sa ating tinalakay. Kani-kanina lang. At ngayon, maaari bang kumuha kayo ng isang buong papel at kayo ay susulat ng tula na may pamagat din na kabayanihan. Ngunit upang lubos nyo bang maunawaan kung ano yung gagawin, ito ang ating panubo. Sumulat ng isang tula na may pamagat na kabayanihan. Dapat ito ay binubuo ng 2 saknong at ipikita ang sariling damdamin o pananaw tungkol sa kabayanihan. Nauunawaan ba ang panuto? Magaling. At ito ang ating magiging pamantayan. Meron tayo dito sa kategorya, nilalaman, 5 puntos kung ito ay malinaw na nailahad ang kabayanihan, napaka-personal ng damdamin o ang pananaw. 3 puntos naman kung naipakita ang kabayanihan, ngunit mas maaaring malalim pa ang paglalahad. 2 puntos naman o ang kailangan pa ng paunlad kung bahagyang nailahad ang kabayanihan, ngunit kulang ang detalye at personal na damdamin. Dumako naman tayo sa damdamin o pananaw. 5 puntos para sa malinaw na naihayag ang sariling damdamin tungkol sa kabayanihan. Dito naman sa katamtaman, bahagyang naipakita ang damdamin o pananaw, ngunit medyo kulang sa lalim. Dumako naman tayo sa kailangan ng pag-unlad, hindi gaanong malinaw na ipinakita ang damdamin o pananaw. Ang panghuli, ang paggamit ng wika. 5 puntos kung napakahusay ang paggamit ng wika at angkop at mayaman ang bokabularyo. 3 puntos naman kung katamtaman ang paggamit ng wika, may ilang salitang hindi akma o masyadong simple. 2 puntos naman kung kailangan pang paghusayan ang paggamit ng wika at marami pang hindi akmang salita. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang ating panuto at pamantayan? Magaling! Maaari niyo nang simulan ang pagsulat ng tula. Tapos na ang inyong oras at ngayon, bubunot na ako ng pangalan kung sino ang magbabahagi ng kanyang tula. At ang nabunot ko ay si Binibining Espartero. Napakahusay! Maaari niyo bang bigyan ng 5 bagsak si Binibining Espartero? 1, 2, 3, 4, 5. Ang kanyang damdamin ba o ang pagsulat ng kanyang tula ay naipakita niya ba ang kanyang damdamin dito? Binibining Suligan, maraming salamat sa inyong pagtugon. At meron ka para sa pangalawang magbabahagi. At ang nakinabunot ay si Binibining Aure. Napakahusay! 5 bagsak din para kay Binibining Aure. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat Binibining Espartero at Binibining Aure sa inyong pagbahagi sa inyong tulang ginawa tungkol sa kabayanihan. Ngayon narinig na natin ang tulang kanilang ginawa. At nakita rin natin na inaihayag nila ang kanilang sariling damdamin o kaisipan sa paksang kabayanihan. At ngayon, maaari nyo na rin ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Meron akong katanungan sa inyo. Nakagawa na ba kayo ng isang bagay o pagtulong sa isang tao at kapwa na walang hinihinging kapalit? Yes, Binibining Aure. Maraming salamat sa iyong pagtugon. Ngunit anong naramdaman mo pagkatapos ng iyong pagtulong? Salamat Binibining Aure. Talaga naman, sa pagtulong sa kapwa o kahit sino mang tao na walang kapalit ay isang magandang bagay na ating magagawa ukol sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating kapwa. Ika nga nila, hindi naman lahat ng superhero o tinatawag natin na bayani ay dapat may mga propesyon. Kahit sa simpleng pagtulong ng walang kapalit
na ipapakita rin natin ang isang kabayanihan na taglay nating mga Pilipino. At ngayon, dumako na tayo sa huling gawain. Kumuha kayo ng isang kapat na papel o 1/4 at makinig sa ating panuto. Panuto, basahin ang bawat saknong ng tulang sa aking mga kabata ni Jose Rizal. Pagkatapos, piliin ang tamang damdamin na ipinapahiwatig ng bawat sakno. Naiintindihan ba ang panuto? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto pang sagutin ang ating mga katanungan. Tapos na ang 5 minuto, maaari ninyong ipasa ang inyong mga papel. Para sa unang bilang, ano ang sagot? Yes, binibining suligan. Tama, pagmamahal. At para naman sa panghuling bilang, ano ang sagot? Yes, binibining hain. Tama, pagtuturo. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.